niyang magmamahal sa kanyang ay alas-alas matapos ang kontrobersyal na hiwalayan. Muli bumabangon, muling lumalaban. Isang buwan matapos opisyal na ihayag ni AI ang balita ng kanilang paghihiwalay. Muli silang nagharap ni Ted Salang sa Quezon City Regional Trial Court Branch 984. Ito ay para sa pagdinig ng kasong isinampa ni AI laban kay Ted ang paglabag sa Republic Act 9262 o Violence Against Women and Children. Kaugnay nito, naglabas ang korte ng temporary protection order para sa kanya at sa mga anak. Dahil nasa korte na lang ang usapin, isang gag order ang nagbabawal sa dalawang panig ngayon na magsalita tungkol sa kaso. Ng araw ngayon, nakarasidin ang lahat ng nasa paligid nila. Sa kulang pagkakataon, maghahalap sila matapos ang mabulong hiwalayan. So, wala din sabi sila. Narinig ko lang boses niya. Eh, siguro hindi na rin ako yung sabi ko. Sabi mo lang. Kasi nakikita ako eh. Tsaka hindi ko naman sila pinigil. Marami na nakapansin sa apat na miyembro di uno ng PSG na nakabantay ngayon kay AI para protektahan sila ng kanyang anak nila kay Che at sa mga kapamilya nito at ayon sa bulong-bulungan di uno ay galing sa kaibigan si Chris Aquino. Ang mga bantay na ito isyong agad nilinaw ni AI. Hindi ko sila PSG. PNP ko sila. And ako nagbabayad sa kanila. And apat lang dati ka. Hindi nila nakikita. Pero dati kayo noon kaya may PGP ka man. Apat na kayo kasi. Nagpapulong lang ako kay Chris. Nung sa dalawa. Ganyan na lang ang main process. Ako nang kumulong. Kaya sa bata. Walang takot din hinarap ni AI ang mga panibagong issue na karamihan sa pagkakaugnay ng kumalat na larawan Che. Kasama na di umanong ang bagong babae sa buhay nito. Hindi ko kilala yung babae. Eh, hindi mo natin nakampuan namin ngayon. Kamag-anak niya, o pinsan niya, o something. Hindi natin alam. Hindi ko naman mag-judge sa kanila. Siguro kasi legally and technically, asawa ko pa rin si Jed. So, technically and legally. Pero sa situation namin, hindi siya sa kailangan natin. Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan bago tuluyang kumawala kay Che, aminado si AI na magpahanggang ngayon. Iniiyakan pa rin niya sa gabi ang kanyang mga dinanas. Pero kasabayan nito ay ang unti-unti niyang pagbangon at pagharap sa bagong buhay. Sa gabi, sa minsan, oo, pero naman yes. Kasi naman, sabi nga ni Derek Wen, ang pain wala namang shortcut. Talagang it's a process. Hanggang sa makasanayan mo na wala na lang. Oo, mag-iiwan lahat ng sugat ng kami-kami. Ano kung ako? Noon pa, sinabi ko, I trust him and I trust the Lord. So, talaga. Sa hagilang ng proseso ng paglimot niya, ang pagtutuo niya ay nakatensyon at panahon sa kanyang mga anak. Kaya naman ang Miyerkules, lumipad ang absence kasama ang anak na si Sancho papunta ang US para magpakasyon sa loob ng isang buwan at para na rin lalawin ang dalawa kanyang anak na sila Nicolo at Sofia na nag-aaral doon. Maganda naman pangyayari kasi ngayon magbabanda kami siyempre iba pa rin yung suportan mo. Sa ating tulong din daw ang matinding suportang natatanggap ni AI, lalo na mula sa kanyang panganay na si Sancho para tuluyan niyang malampasan ang kanyang pinagdaanang tulong. Samantala sa kanyang pag-alis, tumanggi naman magkomento si AI nang tanungin kung isa rin sa mga patay niya sa pagpunta sa US ang pagpapile ng divorce. Patuloy naman ang larawan at post ni AI sa photo and video sharing application ng Instagram. Sa sayang nararamdaman niya ngayon kasama ang kanyang mga anak na naging mas malapit daw sa kanya matapos ang lahat ng nangyari. Ngunit ng araw lamang ang nakalipas, muling nabulabog ang sanay masayang bakasyon nang mag-iina ng isang Instagram
user ang mag-iwan ng komento sa isang lumang larawan ipinost ni Sancho. Sa kanyang komento, pinanong ng Instagram user kung bakit siya binlock ni Ai sa kanyang account. Nalasundan pa ng ilang mga paninira sa chat. Agad na sinagot na Sancho at Sofia ang nasabing Instagram user na matagal na raw nag-iiwan ng mga negatibong komento sa